sabi sa katabi, good evening. Yan, ito po ang unang, tama ba? Ikalawang Wednesday ng November. Yan. So, salamat po sapagkat tinulot po ng Panginoon na tayo makarating sa lugar na ito dahil sa kanyang habag at biyaya. Amen. Are you excited tonight? Amen. So, bago po tayo magsimula, ay magbibigay lang po muna ako ng ilang mga announcement. So, first of all, please silence your phone because doing that is a sign of respect as well as to avoid distraction sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Also, don't forget to get your pen and your notebook sapagkat magsusulat po tayo ng mga salita ng Diyos. Handa na po ba kayo magsulat? Amen. Salamat po. Also, don't forget to invest and invite. So, bring a family or friends dito po sa ating church. At huwag nyo pong huwag kayong papayag na hindi po kayo makapagdala ng kapatiran o ng kaibigan o kapamilya sa ating iglesia because we will have a crown pagka tayo po ay nagdadala po ng mga kaluluwa sa Panginoon. Amen po. Amen. Also, we have our online worship service. So please watch our online worship service. Every Sunday po yan, 8 in the morning. And every Wednesday, 6 p.m. Kagaya po ng araw ngayon. Okay. So handa na po ba tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala? Amen. Sige po, sabay-sabay po tayong magdeklara. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day because it is a declaration of faith to be spiritually well-fed, emotionally happier, and materially, financially super blessed because of, kanino daw po? Our Lord Jesus Christ. Okay, so let's begin with our topic or series entitled Charis. Sabi nga po natin ulit, Charis. It is the gift of favor for everyday life. Part number 12 na po tayo, napakalayo na. So tanong, gusto niyo po ba ng pabor? Gusto niyo po ba ng pabor? Amen. Kasi ang pabor po, ang dahilan po niyan, kung bakit tayo po nakakatanggap ng pabor ay dahil po sa atin pong pagiging close or pagiging magkaroon ng relationship with our Lord Jesus Christ. At kapag may pabor tayo, lagi tayong makakatanggap ng regalo. Amen po mga kapatid? Kaya gusto niyo po ba ng gift or regalo mula sa Diyos? Yan, dapat po ay i-gain natin ang pabor ng Diyos. And brothers and sisters, God wants us to give gift of favor every day. We're still talking about the old and new covenants in connection to righteousness. At madali lang pong intindihin yan. Sabi po dyan sa baba, righteousness is equal to favor. Sa law or the old covenant, basta ikaw ay sumusunod, ikaw ay matuwid, kaya ikaw ay pinapaboran. Pero in the new covenant, dahil sa dugo ni Kristo at sa kanyang grace or biyaya, dahil sa kabutihan at righteousness ni Kristo na nasa atin, so kaya din tayo pinapaboran ng Diyos dahil kay Kristo. Amen po mga kapatid? Amen. So question is, what is a covenant? Silipin ulit natin. Our answer is, a covenant is a binding agreement, yan, a contract, a compact, or a treaty, a pledge, a deal, or a promise. No? So, ibig sabihin pala, ito po ginagawa ng dalawang partido para wakasan na ang anumang sigalot, anumang war, or digmaan between sa dalawang grupo o dalawang tao. Tama po mga kapatid? So, para maayos po ang lahat ng anumang gusot sa relasyon. So, kung halimbawa, meron kang kagalit, meron kang hindi kasundo or katampuhan, it is better to make a deal or agreement with them bago pa ito lumala. Tama mga kapatid? Kasi mas maganda marami kang kaibigan kaysa sa kaaway. Why? Sabi po rito, you can always ask a favor from kanina daw po? From a friend. Lalo na kung ang BFF mo ay si Jesus. Di ba? So, Lord, pwede bang ganito, ganyan? Pwede bang humingi ng favor? And God will do that for you according to His will and purpose. Amen pa? Amen. Now, let's see a close comparison once again for the Old and New Covenant sapagkat malaking pagkakaiba po nito. Next po. Sabi dyan, under the Old Covenant or the law, even the best, what? Failed. No? Pero, however, under the New Covenant or grace,
even the worst can be saved. No? So napakaganda po ng good news na yan sapagkat kahit na ikaw ay tila ba walang pag-asa sa buhay, ikaw ang pinakamasama, nasa iyo pa rin ang biyaya ng Diyos at kaya kanyang iligtas. Amen po mga kapatid? Amen. That is why we need to determine which part of our preaching is to be used. Ano po ba? Next, is it about the law or about the grace? No, ano po bang mas maganda? Yung law or ang grace? Grace. Tama po. Bakit? Sapagkat hindi lang naman parusa ang kayang ibigay ng Diyos. Tama mga kapatid? Di ba? Pagka tayo nagkakamali, ano ang pwedeng ibigay ng Diyos sa atin? Pagmamahal, pagpapatawad, or biyaya. And that is a good news. Tama? Kaya dapat po tayong mga anak ng Diyos or mga Christian, ang itinuturo natin, ang isinishare natin ay ang grace or biyaya sapagkat marami ng tao ang nawawala ng pag-asa sa kanilang buhay. Amen po mga kapatid? So let's always proclaim and declare the grace preaching. So last time we answered the question, the 1 million question is, what makes the new covenant a better covenant? So bakit nga, ano nga po ba ang dahilan? Bakit po ito nagiging mas mainam o mas maganda? Number 1 is, everybody, seeing the better picture. No? So nakikita na natin ngayon ang malinaw na larawan. Next po, pakipindot. Look at this picture. So nakita nyo po ang pagkakaiba ng, next po, shadow versus the reality. Tama po mga kapatid? So sa shadow, tila ba ito po ay malabo, no? Pero sa reality, in the new covenant, ano daw po? Mas malinaw. Better picture po yan. In HD pa. Tama mga kapatid? So anong mas maganda? Yung shadow or yung reality? Yung old covenant or yung new covenant? Very obvious. Mas maganda ang new covenant. Bakit? Hebrews chapter 10 verse 1 letter A. Sabi diyan, the law or the old covenant is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. So napakalinaw po niya na ang law is the anino or shadow. Kaya hindi pa po ito naging malinaw sa maraming tao, marami ang lalabuan at hindi nakikita ang totoong kalooban ng Diyos. Buti na lang dumating si Kristo Jesus. Colossians chapter 2, verse 17. Next po. The requirements of the law are, ano daw po? A shadow of the things that were to come, ang mga darating. Look at the next line. The reality, however, is found in, kanino daw po? In Christ. So, hindi na po anino yung nakikita natin, kundi reality or katuparan. At dito po, mas malinaw na natin nakikita ang mga utos ng Diyos, tama? Ang mga pangako ng Diyos, at malinaw na rin nating nakikita at nakikilala si Jesus Christ. Tama po mga kapatid? Amen. Kaya po, sa panahon na ito, na tayo po'y naghanap at nagre-research or nagsasaliksik yon sa ating Panginoon, dapat po ay apply natin ang principle na bawal mainip saan? Sa pangako ng Diyos. Sabihin sa katabi, bawal mainip. Amen po mga kapatid? Kasi pag ang Diyos ang nangako, tutuparin niya ito kahit pa abutan ka na ng kamatayan. Can you hear amen? Amen. So, next po. Look at this illustration again. Saan po mas magandang manood? Sa 4K Crystal UHD LED Smart Colored TV or sa black and white na TV? Saan po? Obviously, sa colored smart TV. Tama po? Sapagkat, sino pong may mga colored TV na rito? Taas nga ang kamay, mga smart TV pa. No? So, mas malinaw, mas detalyado at mas maganda ang mga pictures kapag colored ang iyong TV. Can you hear amen? So we see a better picture doon po sa ating pinapanood. Mas maganda mang manood sa color TV? O gusto niyo po ng black and white pa rin? Obsolete na yan. Sabi sa katabi, obsolete na po yan. Yan. Halos wala ka nang mabibiling black and white. Can you hear amen? So therefore, we conclude that sa number 1, in the new covenant or reality, ito po'y katuparan, kaya mas malinaw. Sabi nga natin, mas malinaw
ang mga utos, ang mga rules, ang mga law, kasama na po ang mga promises diyan. Bakit? Kung makikita po ninyo, yung pong 613 na mga mitzvot, ang ibig sabihin nito, Hebrew word, commandments. So, 613 na utos, ginawa na lamang ilan? Dalawa. At ano po yung dalawa na yon? Love God and love people. No? Napakalinaw po ng pinapakita dyan. Yung 613, parang alanganin tayong sundin. No? Baka hindi ka makasampu eh. Tama? Pero ito, dalawa na lang. Kaya kung dalawa ito, mas malaki ang tsansa, mas malinaw ang utos na masusunod mo ang mga utos ng Diyos. Can you hear amen? Amen. At ang law or old covenant is the shadow. Sabi nga ulit natin, shadow. Yan. Kaya nga po, malabo po, nakakalito ang mga utos kasi napakarami. 613, biruin mo naman, baka napagbabalik-baliktad mo na yung mga utos. Pero in the new covenant, dalawa na lang. Kaya mas malinaw, mas madali, hindi nakalilito. Can you hear amen? So the New Century Version captures it beautifully. Ang verse na Hebrews chapter 10, verse 1. Pakibasa nga po natin sa nakakita. The law is only an unclear picture of the good things coming in the future. It is not the real thing. So hindi totoo pa yon, no? Ang law is only an unclear picture, malabo sa mga bagay na darating, hindi ang tunay na mga bagay. Can you hear amen? So, pero nalinaw na natin, hindi na po tayo namumuhay sa luma, kundi tayo ay nasa na bagong kasunduan na. So, let's move on sa number 2. Ano po yung number 2, everybody? Offered a better sacrifices. Wow. Yung number 1, better picture. Pangalawa, better sacrifices. Ibig sabihin, mas maganda ang paghahandog at pag-aalay, pagbibigay natin sa new covenant. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? So, tignan ulit natin ito. Next, ang law is called the Old Covenant at ang New Covenant naman ay tinatawag na grace. Yan. Kaya, buti na lamang po, nasan ba tayo? Nasa old pa rin or nasa new? Dapat malinaw. We are now under the New Covenant and we are under the better covenant. And guess what? God demands a reasonable demands, lalo na po pagdating sa mga batas na inuutos niya dati, especially or including the sacrificial offering to God. No, yung mga dating pag-aalay na ginagawa nila Moses, mas maganda na ngayon ang hinihingi ng Diyos sa atin. Sa Old Testament po, nabanggit na ang salitang, next po, obedience is what? Better than sacrifice. Sabi nga natin, obedience is better than the sacrifice. Tama po ba mga kapatid? Pero basahin muna na po natin ang context niyan. Sabi sa 1 Samuel 15 verse 22. But Samuel, propeta po siya, replied, "What is more pleasing to the Lord? Your burnt offering and sacrifices?" Sabi ni propeta Samuel, ano bang mas nakaka-please, nakaka-bigay ng katuwaan sa Lord? Yung bang mga alay mo? Yung bang mga sakripisyo mo? Or your what? Obedience to His voice. Or ang yung pagsunod sa kanyang utos. Ano po ang kanyang conclusion? Ayan, naka-highlight. Obedience is far better than sacrifice. Again, obedience is far better than sacrifice. Listening to Him, to God, is much better than offering the fat of rams. No? So, yung utos na obedience is better than sacrifice, actually, okay na yun eh. Tama mga kapatid? Kasi pinapasunod ka. Malinaw, maganda ang ganitong utos. Pero, marami pong mga tao ang hindi pa rin nakakasunod sa ganitong mga pag-uutos ng Panginoon. Kaya ang sabi ni God, ayoko ng regalo mo. Ayoko yung mga bigay mo. Ang gusto ko, sundin mo ako. Di ba? Yun ang sinasabi ng Diyos sa kanila. Kaso, ang tao ba ay nakakasunod o hindi? Nakakasunod po ba? Hindi. Kaya,
nung dumating si Jesus Christ, mas pinaganda niya. Sabihin sa katabi, mas pinaganda ni Jesus yung utos. Ganito po ang sabi ni Jesus, don't just obey me. Ano sabi ni Jesus? Love me. Tama mga kapatid? Basahin natin. John 14 verse 15 sa NLT. Sabi diyan, if you love me, you will obey my commandments. Sa Tagalog, talaga bang mahal mo ako? Susunin mo ang mga utos ko. No? So, ibig sabihin po ganito, tinumbok ni Lord Jesus ang tunay na problema. Kasi ang problema, hindi yung pagsunod eh. Ang tao nakakasunod talaga yan. Kaso, nakakalimutan nila ang importanteng bagay. Ano po yon? Ano po yon? Letter L. Love or pagmamahal. Tama mga kapatid? Kasi pwede kang sumunod na hindi mo naman mahal yung iyong sinusunod. Tama mga kapatid? Pwede kang mag-alay, pwede kang magbigay, pero hindi mo naman talaga taos sa iyong puso ang iyong pagbibigay. Kaya ang sabi ng Diyos, hindi mo kasi ako mahal, kaya ayaw mong sumunod. Tama po ba mga kapatid? Kaya ang gusto ng Diyos, hindi ka lang basta sumusunod, kundi minamahal mo rin ang ating Panginoon. Is that clear? Mahal niyo po bang Diyos? Kaya ba kayo naririto dahil mahal nyo talaga ang Diyos? O dahil tinutukan kayo or may pinangako sa inyo? Are you with me mga kapatid? And worse comes to worse when everything goes down at ang buhay natin ay hindi na magiging maganda, doon mo mapapatunayan kung talagang mahal mo ba ang Diyos. Magsisimba ka pa rin kahit mayroon kang problema. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Sabi ng isang quote, look at this, You can give without loving, but look at the contrast. You cannot love without giving. Sa madaling salita, nagbibigay ka kasi mahal mo eh. Tama po mga kapatid? Tama po mga kapatid? Kaya hindi po usapin ang pagbibigay sa church. Bakit? Kaya ka nagbibigay kasi mahal mo ang Diyos at mahal mo ang kanyang gawain. Can you hear amen? Pumalakpak nga po ang lahat ng nagmamahal sa Diyos at sa kanyang gawain. Are you with me mga kapatid? So, Jesus made it clear. Ano nga bang dapat sundin? Next po, is it the law or the grace? Ano pong dapat sundin? The grace or the biyaya ng Diyos. Bakit? Ang totoo po, napansin niyo po ba, walang batas, there is no law that will apply to men or people. Tama mga kapatid? Kahit dito sa loob ng church natin, gumawa tayo ng gumawa ng batas. O, dapat bawal yung ganito. O, dapat ganito, ganyan. Ang tanong, sinusunod ba? Ha? Hindi po. Tama po mga kapatid? At mas madalas nga ay hindi nangyayari. Kaya, walang batas ang uubra sa tao. Tama po mga kapatid? Kasi nga po, may kasabihan tayo na rules are meant to be broken. May batas ba? Lalabagin natin yan. Kasi ang tao, ganito, hahanap siya ng butas para makalusot lamang sa batas. Tama mga kapatid? And I once heard, I saw that on a quote probably, sabi niya, you must know how the law works so you can bend it a little. No? Sabi na dapat alam mo kung paano gumagana ang batas para medyo kaya mo siyang bali-baliin ang bagya. So, ito po ay maling kaisipan ng mga tao na walang Panginoon. Can you hear amen? Sabi po ni Plato, next, isang philosopher, good people do not need laws to tell them to act responsibly. No? Ang mga mabubuting tao, hindi mo na kailangan bigyan niya ng batas para sila ay umayos sa kanilang buhay. Bakit? Kasi alam na nila kung ano ang tama at maayos. Can you hear amen? Amen mga kapatid? Sa loob ba ng church ay bawal mag-cellphone? Sa tingin nyo lang, what is your conviction? Dapat ba bawal? Bawal mag-FB, TikTok, IG. Bawal ba habang si pastor nagpe-preach? Bawal. Alam nyo naman yan. Tama mga kapatid? Kaya hindi na natin kailangan i-post pa rito na bawal. Tama mga kapatid? You're good people. You know what is the law already. Kaya hindi na dapat bigyan. However, look at the contrast. While bad people will find a way around the law. Aba, may batas. Teka, may pulis. Anong gagawin natin? Ikutan natin. Diba? So, ganun ang kalimitan na ginagawa ng mga tao. Kaya, ang ibig sabihin ganito, hindi batas, hindi law, hindi rules and regulation ang kailangan ng tao.
Tama po mga kapatid? Anong kailangan ng tao? Grace. Sabihin nga natin, grace. Pabor at pagmamahal ng Diyos. Can you amen? Palapakan nga natin ang Panginoon. At buti na lang, yan ang ibinigay sa atin ng ating Diyos na buhay. Hindi po parusa, kundi grace or biyaya. Can you amen? Let me give you an example sa mga anak na lang natin. Di ba? Kahit na gustong-gusto mo na silang tirisin, kahit na pitpitin mo na ang kanilang mga kamay, sabi mo, wag ka muna magse-cellphone, gabi na, matulog ka na, bawal magpuyat, nakakapangit ng skin yan. No? Sa una, siyempre, susunod yan. Tama mga kapatid? Pero maya-maya, medyo pag nakaidlip ka na rin, ang mga magulang, anong gagawin ng mga anak? Susuway din yan. Tama po ba mga kapatid? Tama po ba mga kapatid? So, ang ibinigay ng Diyos ay, hindi sundin mo ako eh. Hindi niya sinabing, sundin mo ako. Hindi yon. Ang sabi ng Diyos ay love me. Mahalin mo muna ako. Kasi pag mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Can you hear amen? Can you hear amen? Tama po mga kapatid? At ganun din po sa ating mga parents. Ganun din po sa ating mga Diyos. Kapag hindi mo sinusunod ang iyong mga magulang, hindi mo sila mahal. Can you hear amen? Amen po siya, pumalakpak ang lahat ng naniniwala. Pero pag sinusunod mo sila, ito pa yung malinaw na pagpapakita na mahal mo ang iyong magulang at mahal mo ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? So, nakita ng Diyos, walang makasunod sa batas, kaya siya na ang nag-adjust. Sabi po niya dito, next po, God verifies that the old covenant is what? Faulty. May problema. So, He is determined to start a new covenant through the cross of Christ. No? Dati ang kausap niya tao, ngayon ang kausap na niya Diyos at Panginoon, si Kristo na. Kaya sigurado na matutupad ang kasunduan na ito. Can you amen? Amen. So let's read some verses from Hebrews. Christ sacrificed once and for all. Actually, the book of Hebrew is the book that says Jesus, our life in Jesus is better. Tama po mga kapatid? Ang buhay natin ay mas maigi, maganda kay Kristo. Hebrews chapter 10, verse 1 hanggang 4. Sabi po rito, can you read along with me? Sabi diyan, the law is only an unclear picture of the good things coming in the future. It is not the real thing. The people under the law offers the same sacrifice every year, but these sacrifices, look at that, can never make them perfect. Those who come near to worship God. Verse 2, next po. If the law could make them perfect, no? Kung ang batas na ito kaya silang gawing perfect, the sacrifices would have already been stopped. So dapat natigil ng pag-aalay. The worshipers would be made clean, malinis na sila, and they would no longer have a sense of sin. Sa ibang mga version, they would not feel guilty of sin anymore. No? Kaya minsan, di ba, pag nakakagawa ka ng kasalanan, sabi, mag-church ka ba? Ayoko. Bakit parang galit sa akin si Lord? Kasi meron ka nararamdaman na guilt feeling. Ang tanong, nagigilty ka pa rin ba? Hello? Yes, dapat ka mag-guilty, pero pag nag-guilty ka, dapat humihingi ka na ng tawad sa Diyos. Palapakan naman natin ating Panginoon. Verse 3 says, and 4, but this sacrifice remind them of their sins every year. 4, because it is impossible for the blood of bulls and goats to take away the what? Sins. No? Imposible eka na yung dugo ng baka, dugo ng tupa ay kayang alisin ang ating mga kasalanan. Kaya kung titingnan natin yung Hebrews 10, 1 to 4, the old covenant has a problem. Sabihin sa katabi, may problema. Ang old covenant pagdating sa pag-aalay. Tama po ba mga kapatid? Amen po mga kapatid. Bakit? Kasi kung binasa natin yung verse kanina, dapat taon-taon gagawin mo ito. Walang tigil, walang palya, or else
pag pumalya ka sa mata ng Diyos, hindi ka matuwid. So wala kang pabor, hindi ka pagpapalain. What else? You are not perfect pag hindi ka nag-alay. You are unclean and you feel guilty of your sin. Kaya kapag nag-aalay tuloy sila ng mga tupa, taon-taon po yan pinapaalala sa kanila palagi yung kanilang mga nagawang kasalanan. Tama po mga kapatid? Kayo ba? Gusto nyo bang alalahanin yung mga kasalanan ginawa nyo? Parang ayaw na natin. Tama mga kapatid? Kasi pangit ito at hindi nakaka-proud yung mga kasalanan na iyan. Tama po mga kapatid? Amen. And also, ang dugo ng baka at ng tupa ay temporary lang. Sabihin mo nga, temporary lang. Yan. Ibig sabihin nito, ito'y pantakip lang or pantapal. It could never take away the sin. Can you hear amen? Kaya yung dugo ng hayop ay tinatakpan lamang ang kasalanan at baho ng tao pero hindi naalis ang tunay na problema or kasalanan. Ibig sabihin hindi nililinis. Kaya to fully understand this, ang isa pong example nito ay parang sa sugat. Nakakita na po kayo ng sugat? Yung sugat po natin. Tama kapatid? So, pag ang sugat natin ay open wound at ang ginawa mo ay tinakpan mo lang siya, di ba? Pag tinakpan mo, parang okay naman. Pero kapag hindi mo inalis yung sugat, yung dugo, yung infection, mamomroblema ka rin kalaunan. Bakit? Bakit po? Kasi yung sugat na yun, babaho, mai-infection at maiirita. So, lalo kang mahihirapan, lalo kang magkakaroon ng problema. Kaya po, ang description or accusation ni Lord Jesus sa mga ganitong mga tao na imbis na humingi ng tawad sa Diyos, nagdadala lang ng sacrifices, nagbibigay lang sa gawain, ang sabi niya ay ganito. Matthew 23:27-28. Do you follow? Nakakasunod po ba kayo mga kapatid? Amen. Sabi diyan, how terrible for you, teachers of the law. No? Kalunos-lunos kayo, mga nagtuturo ng batas, and Pharisees. These are the old covenant teachers and preachers. Ang tawag ni Jesus sa kanila ay you hypocrites. Sabi nga natin, hypocrites. Sa Tagalog ay hipokrito or mapagpanggap. You are like whitewashed tombs which look like fine on the outside but full of bones and decaying corpses on the inside. No? Inalintulad sila ni Jesus sa isang, ang tawag doon, nicho. Diba? Pumunta tayo nakaraan sa ating mga libingan. Tama? So, sabi ni Jesus, pag tinignan mo yung nicho, puting-puti, ang linis-linis sa labas, pero sa loob pala ay puro buto at may laman na bangkay sa kanyang kaloob-looban. So, mabaho pa rin. Tama mga kapatid? 28, in the same way, on the outside, you appear good to everybody, no? Magandang yung itsura, mukhang banal to mukhang malinis, no? Good to everybody, but inside, what? You are full of hypocrisy, no? So, punong-puno ka naman daw ng pagkukunwari. Diba? Sabi po dyan, but inside you are full of hypocrisy and sin, no? So marami po ang nagpapanggap, marami po ang pakitang tao lamang, lalo na pag sila pumupunta sa gawain ng Diyos at sa church. Kaya tuloy, kahit po ang alay nila, kahit po ang kanilang paglilingkod, ay hindi po tinatanggap ng Diyos. Bakit po kaya? Tanong niyo po sa akin kung bakit. Sapagkat hindi nila inalis yung kasalanan. Tama po mga kapatid? Tama po mga kapatid? Meaning, hindi sila humihingi ng tawad. Hindi nila pinapansin kung sino yung binibigyan nila. Bakit? Sapagkat ang akala nila ay ganito. Baka ganito rin ang alam nyo. Next po. Sacrifices. Next po. Sacrifices is equal to what? Automatic forgiveness. Tama mga kapatid? Akala nila, basta nag-alay ka, basta nagbigay ka, basta nagdala ka ng mga bagay na para sa Diyos, patatawarin ka na ng Diyos. Tama po mga kapatid? Do you follow that? Kayo ba minsan, basta ako, nag-church na ako, pinatawad na ako ng Diyos. O nag-attendance na ako, nakatapak na ako sa church. So, nandan na ang pagpapatawad ng Diyos. So, ang problema ay, hindi sila humihingi ng tawad. Tama? Hindi sila humihingi ng
hindi sila tumatawag o nagdadasal sa Diyos na pag-aalayan nila. Tama po mga kapatid? Kaya ano nangyari? Nadala ng maraming mga tao, ng mga ninuno natin, ang ganitong mga kaugalian. Diba? Sabi ng iba, basta eka ako, nagsimba na ako, nagpakita na ako sa leader natin. So, ibig sabihin, may attendance na ako, kaya nakapag-church na ako. Okay na kami ni Lord, wala nang problema. Tama mga kapatid? Diba dati ganun tayo? Minsan nga, sa labas ka na lang eh, tapos pag hinintay mo lang, peace be with you, talaga naman, tapos labasan na. Tama mga kapatid? Ginagawa natin dati yan. Are you with me mga kapatid? Oh, samantalang hindi ka man lang nagpuri, no? Nagpunta ka na rin lang sa church, hindi ka man lang nagpasalamat, hindi mo man lang pinansin, hindi mo kinausap yung Diyos na bibigyan mo ng alay. You get that mga kapatid? Kasi ang isip nila, oh Lord, alay boom, bahala ka na dyan. Tama mga kapatid? Are you with me mga kapatid? Dapat nagbibigay ka ng paggalang at taimtim na panalangin. Kaya, ang sabi ng Diyos ay, hindi ko tatanggapin ang iyong alay. Bakit? Kasi akala mo natutuwa ako sa mga sacrifices mo. Let me give you another example sa mga magulang natin. Amen? Buwal pa ba yung mga magulang natin? Yan, pumalakpak nga po ang buhay ang ama at ina nila. Yan. Salamat. Ako po kasi si Daddy passed away just last itong mga few months lang. Kaya po, halimbawa, pag may family reunion po ang ating mga kapamilya, mga magkakapatid. So, ang lahat ng kapatid ay pumunta, bumisita sila sa bahay ni nanay at tatay, lahat ay may dala, lahat may ambag, may pagkain, may pera na contribution. Tapos pagpunta mo sa bahay ng nanay at tatay mo, inilapag mo lang, nag-stay ka saglit, tapos maya-maya, umalis ka na. Ang tanong, matutuwa ba yung magulang mo? Ang totoo, matutuwa ba siya sa dala mo na mga regalo? Hello? Sa totoo lang, hindi po. Tama mga kapatid? Ganon din sa Lord. O Lord nag-church na ako, bahala ka na dyan. Tama po mga kapatid? So, sumusunod, pero walang pagmamahal. Tama po mga kapatid? Kaya sabi nga ni Lord, kahit magbigay ka ng 1,000,000, kung wala naman sa puso mo, hindi mo naman ako mahal, baliwala yan. Buti pa ito, kahit 100 ang ibinibigay, mahal na mahal ako kasi ito na lang ang pera niya, pero binibigay pa rin niya sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Sino bang gusto ng magulang natin? Yung bang bigay mo, yung mga sacrifices mo, or sino? Ikaw mismo. Sabihin sa katabi, ikaw mismo. Ikaw ang gustong makausap ng Diyos. Tama? Ikaw ang gustong mayakap ng Diyos. Kung maaari, pwede kang i-kiss ng Diyos. Tama po mga kapatid? Kamustahin ka niya at pagka nakakamustahan kayo, itong maganda, pwede ka niyang bigyan ng pagpapala. Tama po mga kapatid? Kaya lang hindi natin ito ginagawa. However, ang mga dala mong mga alay or sacrifices ay temporary lang. Sabihin mo nga, temporary lang. Kaya hindi ito tumatagal, no? Kaya akala mo, pag nakapagbigay ka, taas noo ka ng bahala kayo dyan, nagbigay na ako. Hindi po. Sapagkat ang totoo, yung binigay mo, mawawala at lilipas din. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? So the question is this, what is wrong, next po, what is wrong about the old covenant sacrifices? Bakit hindi better yung mga pag-aalay or sacrifices noon? Bakit po? Tingnan niyo po kung bakit There are, next, ilan po yan? 7. Sabi mo nga 7. There are 7 annual feasts of the Old Covenant. Pag sinabing annual, anong yung sabi nun? Taon? Taon. Kada taon po yan, annual. 7 po yan. 7 piyesta, 7 celebration, at lahat po ng yan, tingnan nyo nakabracket na ganon. They all with offered sacrifices. No? Lahat ng 7 na yan na pagtitipon or piyesta nila, dapat lagi kang may dala na tupa, may dala kang baka, may dala kang kalapati, may dala kang tanim o yung butil, yung wheat or barley na tinatawag nila. Amen? Amen po mga kapatid. Now the question is this, paano kung wala kang alagang tupa? Tama? Paano kung wala kang alagang baka? Paano kung wala kang pananim na ibibigay sa Diyos? Or worse,
wala ka man lang pera na pambili para sana ikaw ay makapagbili man lang ng pinakamainam na maliit na tupa para sa Diyos. Kaya ano nangyayari po sa mga tao ngayon? Ha? Mema lang. Alam niyo ba yung mema? Mema dala lang. Tama? Kaya minsan tuloy, pagpupunta sila ng templo in the Old Testament, ang dala nila, pilay, bulag, kirat, may galis, may sakit. Basta sabi, oh Lord nagbigay na kami, bye-bye. Oh, kasi ang akala nila, tinanggap na ng Diyos ang kanilang mga alay. Can you amen? Pero alam nyo po ba, ang mga tao na yan ay takot na hindi sila magdala o magbigay sa Diyos. Bakit? Pwede silang mamatay at hindi patawarin ng ating Diyos na buhay. Can you amen? So, ano po ang sabi ng Diyos? Leviticus 22 verse 20. Do you follow? Amen mga kapatid? So, hindi ko na nga pala binasa. Pakibalikan nga natin 7 annual feast. So, ang una ay Passover. Sabi nga natin Passover. Pahapiyawan lang natin para at least sumagi sa inyong kaisipan. Number 2 is unleavened bread. Number 3 is first fruit. Number 4 is Pentecost. Number 5, trumpets. Number 6, Day of Atonement. And number 7, Tabernacle. Yung 1 to 5, natupad na po yan ni Kristo, kaya may check. Pero yung dalawa po, yung Day of Atonement and Tabernacle, to follow, not yet fulfilled. Now, next time po, ipapakita ko sa inyo kung bakit mas maganda yung better covenant or new covenant pagdating po sa 7 na pag-aalay na yan. Kasi yung 7 pag-aalay na yan, dapat lagi kang may dala. Pero sa new covenant, alam nyo na, may dala ba? Wala. Walang dala. Kasi ang tunay nating tupa, ang ating alay, ay walang iba kundi si Kristo, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Shout amen! Woo! Thank you, Lord. Wala kaming tupa. Wala akong baka. Wala akong pananim. Pero kaya kong patawarin ng Diyos dahil kay Kristo. Can you amen? Palapakan naman natin ang ating Panginoong Kristo. Are you with me, mga kapatid? So, ganito ang utos ng Diyos sa mga nag-aalay. The Bible called it polluted offerings. Bakit? Leviticus 22:20. Never, anong sabi? Never bring any animal with a physical defects because it will not be accepted on your behalf. No? So kung may sakit yung bigay mo, kung kulang, hindi yan tatanggapin ng Diyos. Sayang lang. Sabi sa katabi, sayang lang. Iuwi mo na lang. Tama ang patid? May dala ka ngayong mga 1,000, pero Lord, kailangan ko to Lord Nakipaglabang ka pa. Huwag mo nang ibigay. Kasi pag binigay mo yan, sayang lang. Tama mga patid? Kasi ang gusto ng Diyos, ang ibigay mo ay walang depekto at purong-puro na pagbibigay sa Diyos. Can you amen? Malinaw po ba mga patid? Ganon din po sa ating tithes and offering or ikapo at handog. Sino po sa inyo nagta-tithes? Taas ang kamay. Nagbibigay po ba kayo ng ikapo? Ba't kayo nahihiya? Maging proud po kayo, taas ang kamay. Yan. Pero ganito pong sabi ng Diyos. Malakay 1 verse 7 to 9. You have despised my name. No? Sinisira yung pangalan ng Diyos. How? By offering defiled, next po. By offering defiled sacrifices on my altar. Then you ask, how have we defiled the sacrifices? Paano ka namin nadumihan sa aming mga handog, Lord? You defiled them by ano daw? By saying the altar of the Lord deserves no respect. No? Okay lang, kahit pilay, kahit patay, kahit na bulag. Sige na. No respect. No? Hindi na ginagalang ang Diyos. Verse 8 to 9. Next po. When you give, look at this, ang ganda. When you give blind animals as sacrifices, isn't that wrong? Pag bulag ang inalay mo sa Diyos, mali ba yun? Mali po, tama? Mali. And is it wrong to offer animals that are crippled and diseased? Mali rin ba nang ialay mo sa Diyos ay pilay at may sakit? Mali rin po ma? Mali rin. Alam natin, Tingnan nyo ang hamon ni Malakay. Try giving gifts like that to your governor and see how pleased he is, says the Lord Almighty. Matutuwa ba si Gob pag ang binigay mo ay depektibo, masakitin at bulag na regalo?
Matutuwa po ba siya? Hindi po. How much more ang Diyos? Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Ibibigay mo may sira, may depekto. Matutuwa bang Diyos yan? Hindi po. Tama po mga kapatid? Amen po mga kapatid? So, kahit noon po pala, parehas ang ugali ng mga tao kumpara sa ngayon. Kasi dito po sa ating panahon, marami ang dinidisregard, ini-ignore, dinidisrespect si God. Basta Lord, basta ako nagbigay na ako, bahala ka na dyan. No? Basta may maibigay lang, okay na kahit pangit, kahit sira-sira, depektibo, or kulang. Ganun, amen? Amen po mga kapatid. So, verse 9, ano sabi ni Malakay? Go ahead, beg God to be merciful to you. Sige, humingi ka ng tawad. Humingi ka ng awa sa Diyos. But when you bring that kind of offering, sasabihin na sa iyo ni Malakay, pero pag ganyan ang dala mong mga alay, anong sabi niya? Why should He show you any favor at all? Ask the Lord Almighty. Bibigyan ka ba ng pabor ng Diyos kapag kamali ang iyong pag-aalay at pagbibigay? Hello? Pagpapalain ka ba ng Diyos kapag mali-mali at may depektibo ang iyong mga ino-offer sa Kanya? Hindi po. Kung hindi best ang binigay mo, aasa ka ba ng blessing sa Diyos? Yun. Kaya pala, Lord, walang bumabalik sa akin. Yes. Kasi inisip mo na ang ibinibigay mo ay pagmamalaki, pagyayabang, o kaya naman ay sobra-sobra mo lang, kaya walang bumabalik sa iyo. Malinaw po mga kapatid? Pag nagbigay ka, lagi namin ulit-ulitin, ito ay dapat mula sa kaibuturan ng iyong puso, masaya ka at nakangiti na nagbibigay, mahal mo ang Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ang Panginoon. Are you with me mga kapatid? So walang pabor pagka mali ang iyong pagbibigay. Pero tingnan po ninyo, pag tama ang iyong pagbibigay, tama ang iyong pag-aalay, umasa ka ng maraming blessing sa ating Panginoon. Can I hear amen? Amen. Leviticus 27:30, sulat nyo rin po ito. At tithe, ano po yung tithes? 10% of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, what? Belongs to the Lord. Anong ibig sabihin ng belongs to the Lord? Nilagay ko na. Pag-aari ng Lord, ano pa? Para sa Diyos. So, ulitin natin. Pag-aari nino? Sa'yo ba? Hindi. Pag-aari ni it belongs to the Lord. At para kay Gani ba? Hindi. Para sa Diyos. It is holy. Sabi nga natin, holy to the Lord. Can I hear amen? Now, listen. Ito po ang dahilan kung bakit iniingatan ng Diyos yung 90% na meron ka. Di ba? Ang total lang yung sahod ay 100. Ang ibinibigay mo ay 10% lang. Yung 90%, kaya iniingatan ng Diyos kasi ibinibigay mo yung 10% na holy or banal. Sabihin mo ulit, banal. Holy. Tama ba, kapatid? Yung pala yun. Kaya tingnan mo, pag hindi ka nagbigay at hindi mo inisip ang Diyos, kahit nakunin mo yung 100%, parang, nasaan na yung pera ko? Wala na. Tama ba mga kapatid? And yet, pag nagbigay ka ng 10%, 10 part of 100, yung 90% na mas malaking naiwan sa'yo, iniingatan at pinaparami pa ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Is that clear mga kapatid? Bakit? Because the tithe or tenth belongs to the Lord. Is that clear mga kapatid? Amen. Now, hindi mo dapat inahawakan ang anumang bagay na banal sa Diyos. Bakit? Back in the Old Testament, ganito po ang mahigpit na utos ng Diyos sa mga tao o anak ng Diyos. Numbers 18 verse 3. Sabi po rito, but as the Levites go about their duties under your supervision, sa supervision ni Aaron, they must be careful not to touch any of the sacred objects. Ano pong utos? Dapat mag-ingat sila na huwag mahawakan ang alin, ang anumang bagay na banal sa loob ng templo or altar. Bakit? If they do, ano mangyari? Both you and they will die. No? Nakita niyo po yung mga kapatid? Lahat ng bagay na banal sa Diyos ay hindi mo dapat hawakan, hindi mo dapat angkinin sapagkat mapapahamak ka. Can you amen?
Same thing with that. Kapag hawak mo pa rin ang tithes mo, hindi mo napapansin, maraming mga bagay na pangit ang nangyayari sa atin. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. Now, doon po sa Book of Malakay, pag ikaw ay hindi nag-ikapo, ang darating sa iyo ay sumpa. Sabihin nga natin, sumpa or curses. Sa Book of Numbers, pag ginawa mo naman yung ikapo mo, mamamatay ka or mapapahamak ka pag hindi mo binigay sa Diyos. Kaya dapat po ay sumunod tayo sa ating Diyos na buhay. Yun ang sabi sa Old Testament. Can I hear amen? Amen. Ganun din po sa pagbibigay ng handog ng paglilingkod. Sino po yung mga naglilingkod na sa Diyos? Taas ang kamay. Sige nga po, palapakan nga po natin ang Diyos sa mga naglilingkod. Kagaya po ng mga priests and Levites na full-time worker. Ito po take note, full-time. Sila po ay nasa church lang, nasa tabernacle lang or temple lang na naglilingkod. Anong utos sa kanila? Ganito. Numbers 18 verse 29. Anong sabi? Choose the best and holiest part from what you are given as the portion. Ano po yun? Tithes of the tithes to the Lord. You must give to the Lord. You must give to the Lord as a gift or regalo. Kaya po, tingnan nyo yan in the Old Covenant, nakakapagbigay ng tithes of tithes ang mga lingkod ng Diyos kasi merong 11 tribes out of the 12 tribes of Judah na nagbibigay ng kanilang mga tithes and offering. So nakita nyo po yon, dito applicable yung tinatawag na tithes of tithes. Bakit? Provided merong tithes of tithes kapag merong nagbibigay ng tithes. Maliwanag po ba mga kapatid? Kasi merong tithes So may tithes, so kukuha ka pa ng 10 part ulit nun and we call that tithes of tithes. So kung mababasa po ninyo ang Nehemiah chapter 13, napakahalaga po ng pagbibigay ng mga 11 tribes of Israel sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ito po ang ginagamit ng mga naglilingkod sa Diyos para sila po ay patuloy na maglingkod at mabuhay. Sapat ito yung kanilang kinakain. Now, if you read Nehemiah 13, dahil po marami ng mga Israelita ang hindi na nagbibigay sa templo, hindi na nag-iikapo, ano pong nangyari sa mga Levita at mga priest? Sila po ay bumalik sa kanilang trabaho sa bukid. Basahin po natin. Nehemiah 13 verse 10. And then I've learned that the Levites hadn't been given their, their regular food allotment. Sa ibang salin, wala nang allowance, wala nang kinakain sila pastor. So, the Levites and singers who led the services of worship, anong ginawa? Had all left, umalis na sila, and gone back to their farms. No? Bumalik na sa farm. Lumaki pala sa farm. No? So, yun na lang ginawa nila. Bakit? Wala nang suporta na nakukuha sa gawain ng Diyos. Now, kung ito po ay sa New Covenant at marami pa rin po ang hindi nagbibigay sa gawain, nag-o-offer sa gawain ng Diyos, baka lang naman, baka wala nang magpapastor. Can I hear amen? Tama ba mga kapatid? Kasi lahat naman ata binibili. Lahat ba binibili? Ha? Hello? Andiyan po ba kayo? Bukod sa ang mga naglilingkod sa Diyos ay wala nang allowance, minsan ay hindi na nga tinutulungan, pinagtutulungan pa, ay madalas nga yung kanilang natatanggap na allowance ay ginagamit na panggas, pang toll gate, pero hindi nila ito ginagamit kasi minsan na ibibigay nila sa gawain sa mga kapatiran. Bakit? They want to offer the best and the holiest sacrifice to the Lord. Kaya binibigay pa rin nila kahit para sa kanila na. Can you amen? You get that mga kapatid? Kaya nga po, pag may kilala kayo ng mga pastor na wala namang allowance, wala namang tinatanggap sa church, pero naglilingkod pa rin, ingatan nyo po sila. Sabi sa katabi, ingatan nyo po sila. May kilala po ba kayo mga kapatid? Sapagkat ang tawag sa kanila ay endangered species. Bibihira na lang po yung mga ganon. So appreciate them kahit hindi October. Minsan nga kahit October na nakakalimot pa mga kapatid. Can I amen? So i-appreciate mo ang mga lingkod ng Diyos. Do you believe that mga kapatid? Amen. Bakit? Tingnan nyo po. Galatians 6 verse 6 to 7. Anyone who is learning the teaching of God. Kayo ba'y natututo ng salita ng Diyos? Marami na ba kayong natutunan sa loob ng 9 na taon?
Marami na po ba? Amen. Anyone who is learning the teaching of God, look at this, should, ano daw, share all the good things he has with his teacher. 7, do not be fooled. You cannot cheat God. People harvest only what they plant. Tama mga kapatid? So kung meron kang mga magagandang bagay, kumakain ka ng masasarap, sana naman naaalala mo yung nagturo sa iyo ng salita ng Diyos. Can I hear amen? Kung ikaw ay nakatira sa maigi, magarang bahay, sana naman ay naaalala mo yung mga naglilingkod sa Diyos na natutulog sa sahig lamang. Can I hear amen? Amen mga kapatid. Sabi ng verse 7, no, do not be fooled. Huwag kang padaya. You cannot cheat God. People harvest only what they plant. No, kung ang lingkod na yan, ang talagang itinanim niya ay kasipagan, pagmamahal, mayroong care, pinapanalangin ka, mayroong concern at talagang nangangaral ng salita ng Diyos, sigurado ako na ang lingkod na yan ay aani rin kung ano ang kanyang itinanim. Can you amen? Nagtanim siya ng mabuti, kaya tatanggap din siya ng mga mabubuting bagay sa kanyang mga natuturuan. Can you amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Gusto niyo po bang mag-share? Sa mga nagtuturo sa inyo? Salamat sa sumagot. Walang sumagot. 1 Timothy chapter 5 verse 17. Next po. Church leaders who do their good job well, Church leaders who do their job well, what? Deserves to be paid, ilan daw? Twice as much, especially if, ito yung condition, especially if they work hard at preaching and teaching. No? Grabe itong tagapagturo na to. Sumasakit na yung ulo ko. Ang dami ko nang nasusulat. Bakit? Ang dami niyang sinasabi. Tama kapatid? Because we work hard for that in teaching and preaching. Ano ang sabi? Pag ito'y ginagawa niya ng mabuti, he deserves to be paid. Ilan daw? Twice. Bayaran daw ng ikalawang beses. Sabi sa good news, the elder who do good work as leader should consider worthy of what? Receiving double pay. Sana all may double pay. Can you hear amen? Especially those who work hard at preaching and teaching. Now, kung alam mo naman ang pastor mo ay masipag magturo, masipag mangaral, ginagawa naman niya ang kanyang trabaho sa loob ng iglesia, do they deserve to be paid twice? Deserve ba nila na sila tumanggap ng double pay? Kayo po ang sumagot po niyan. Can you hear amen? Amen mga kapatid? Now, kung ganito ang lahat ng members sa church, na nagbibigay sila ng double pay kay pastor, nagbibigay sila ng mga pagpapala nila sa nagtuturo ng salita ng Diyos, tiyak, marami ang gustong magpastor. Tama ba mga kapatid? Tama ba mga kapatid? Bakit? Grabe. Ang daming nagbibigay sa mga lingkod ng Diyos. Now, but if you do that for wrong reason, sabi mo wrong reason, ikaw ay naglilingkod dahil sa pera, ikaw ay naglilingkod dahil sa mga binibigay, brothers and sisters, madali ka ring bibigay at madali ka ring mawawala sa gawain. Bakit? Kasi nakahawak ka saan? Hindi sa salita ng Diyos, kundi sa pera. Are you with me mga kapatid? Look at this. John chapter 10 verse 12. Malapit na po tayo. A hired man is not a real shepherd. Ano yung tawag sa hired man? Bayaran na? Pastol. Hired man is not the real shepherd. Sabi diyan, the sheep means nothing to him. Wala lang sa kanyang tupa. He sees a wolf come and runs for it, leaving the sheep to be ravaged and scattered by the wolf. Bakit? 13. He is only in it for the money. The sheep don't matter to him. No? Nakita niyo po yon? Ang mga bayarang pastol. Ha? Pag sila po ay nakakita ng lobo, tatakbo na yan, iiwanan ng mga tupa. Pag nakakita ng danger, ng problema, may problema ang church na yan, babae, alis na ako. Ang tawag sa kanila ay mga hired pastors. Can you hear amen? They don't care about the sheep. Iiwanan nila yan hanggang sa mamatay. Bakit? Sabi dyan, they only care for the money. They don't care for the sheep, or the sheep doesn't matter to them. Now, kapag ikaw ay mahilig sa pera, hindi ka pwedeng magpastor. Sabihin sa katabi, pag mahilig ka sa pera, hindi ka pwedeng magpastor.
Bakit? Kasi baka iwanan mo lang ang church pag wala ka nang natatanggap na pera. Can you hear amen? Yun mga kapatid? Maliwanag po ba mga kapatid? Amen. Sabi pa ng 1 Peter 5 verse 2, napakaganda. Sabi ni Peter, I beg you to shepherd God's flock. Magpastor ka sa mga tupa for whom you are responsible. Watch over them because you want to, not because you are forced. Hindi ka napipilitan. This is how God wants it. Do it. Bakit? Because you are happy to serve. Are you happy to serve? Kayo ba pag na-assign dito, masaya kayo? Amen naman kapatid? Yes. Not because you want, tinan yan, money. No? Bakit ba naglilingkod to mga to? Bakit ba ang ina-aim nila yung mga big churches, mga mega churches? Kasi sigurado pag napasok ka sa ministry dyan, meron ka kagad matatanggap. Dito ka sa amin, wala ka matatanggap. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Pero sabi, dapat willing ka. Dapat ay happy ka na naglilingkod, hindi dahil may pera. Tama mga kapatid? Amen po mga kapatid. Yan ang tunay na sakripisyo ng paglilingkod. Tama po ba? Kahit walang pera, kahit walang laman ang iyong pitaka, okay lang yon kasi meron ka namang corona. Tama mga kapatid? Tingnan nyo po, verse 4. Ano pa sabi? Next. When Christ, the chief shepherd, ang punong pastol, comes, you will get in, a glorious crown that will never lose its beauty. Can you hear amen? Palakpakan naman natin ang Diyos natin. Kahit walang laman ng pitaka mo, okay lang kasi may corona ka naman. At ang corona na yan ay mas mahal pa sa laman ng iyong pitaka. Kasi ito hindi nawawalan ng kagandahan, hindi nawawalan ng kinang. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Gusto mo ba ng corona? Maglingkod tayo sa Panginoon. Are you with me mga kapatid? Amen. Kaya po, nilinaw ni Lord Jesus pagdating po sa pag-aalay or sacrifices. Ganito po yon. Bago ka lumapit sa Diyos, bago ka mag-alay sa Diyos, bago ka maghandog, bago ka maglingkod, anong dapat gawin? Unahin mo muna ang Diyos na pagbibigyan mo at paglilingkuran mo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? At ano pa? Pag nandun ka na, magpalinis ka. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kasi pag ginawa mo yan, anong mangyari? Pabor ang darating sa iyo. Tingnan mo ang sabi ng salmista. Psalm 66 verse 18, last two verses. If I had not confessed the sin in my heart, anong mangyari? My Lord would not have listened. Sa Tagalog, pag tinago ko yung kasalanan ko sa puso ko, hindi ko sinabi sa Diyos, hindi ako papakinggan ng Diyos. Kaya pala, kahit anong dasal mo, hindi pinapakinggan ng Diyos kasi may kasalanan pa na hindi mo sinasabi sa Diyos. Can you hear amen? So before you pray, anong gagawin? Confess. Sabi mo nga, confess. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Hallelujah. And after all, kanino ka ba nagpe-pray? Sa iyong Ama sa langit. Now, tatanungin ko kayo, kunyari nag-church kayo ngayon, maintindihan ba ng iyong Ama sa langit kung wala kang dala ngayon? Wala kang pang tithes? Wala kang pang offering? Maintindihan ba ng Diyos kung wala kang dala? Yes. Kesyo wala kang kakayanan, wala ka talagang pera. Yes. Siguro yung mga tatay natin, mga nanay natin sa lupa, hindi maintindihan pag dumalaw ka sa kanila. Oh, bakit wala kang dala? Pumunta ka pa. Diba? Minsan ganun eh. Pero ang Ama natin sa langit, si Father God, maintindihan niya kung wala kang dala. Ang malaga sa Kanya, ikaw, lumapit ka sa ating Diyos na buhay sapagkat mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Pero alam naman din ng Diyos, kasi Father God nga siya, Diyos siya, alam din ng Diyos kung nagdadahilan ka lang, ayaw mo talagang magbigay o sadyang makakalimutin ka. Now, pag nakalimutan mo, sabihin sa katabi, bawi ka sa susunod. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. Now, ganun din po sa pag-aalay ng mga papuri at awit. Sino sa inyo ang umawit kanina ng totoo sa kanyang puso? Amen. Totoo po ba yan mga kapatid? Last verse na natin, Isaiah 29 verse 13. The Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips. But, look at that, their hearts are far from me. No? Their worship of me is made up of only of rules taught
by men. No? So sila ay nandito, Lord, mabuting Diyos, dakilang Diyos. Sabi ni Lord, puro bibig, walang puso. Tama mga kapatid? Amen po mga kapatid? Amen. Hindi pwedeng pakanta-kanta ka lang. Hindi pwedeng pa-presider ka lang. Hindi pwedeng pa-preach ka lang. Dapat may puso. Sabi sa katabi, dapat may puso. Dapat may damdamin. Tama mga kapatid? Iparamdam mo sa Diyos na mahal mo talaga ang Diyos na buhay. At ikaw lang ang tanging nakakaalam ng paraan kung papaano mo ipaparamdam sa Diyos ang iyong pagmamahal sa Kanya. Can I amen? Sapagkat ang pagmamahal, ang lengguwahe ng puso, hindi yan itinuturo sa pulpito. Ito ay lengguwahe na ikaw lamang at ang Diyos ang nagkakaintindihan. Can I amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Kaya pag hindi mo mahal ang Diyos, nag-alay ka sa Kanya ng anumang bagay, hanggang kisame lang yan. Tama ang patid? Pero pag kasama mo ang puso mo, may pagmamahal ka, aabot yan sa trono niya sa langit. At pabor, biyaya, ang ibabagsak niya sa iyo. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. May natutunan po ba kayo? Alright. Next week po, to be continued, itutuloy po natin ang number 2, offered better sacrifices. And we will take a look at the difference of the old covenant sacrifices and the new covenant sacrifices. Are you excited? So sana po, wag po kayong mawawala. So what is our Macarius Challenge, everybody? In Christ, life is better. Isa pa't malakas. In Christ, life is, better. Buti na lang dumating si Kristo, no? Buti na lamang po sapagkat pinaganda niya, mas pinainam niya ang buhay natin at kasama na rito ang maraming pabor, regalo at pagpapala niya. Life is better in Christ. Can you hear amen? So tayo po tayong lahat, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sapagkat itinama mo na naman po ang aming mga puso, Panginoon. Salamat po sapagkat dumating ka, aming Panginoong Yesus. Nasa panahon ng New Covenant or bagong kasunduan, hindi na namin kailangan na mag-alay ng mga tupa, ng mga hayop, o anumang mga pananim, sapagkat ikaw na mismo ang aming kordero. Ikaw ang kordero ng Diyos na hindi lang basta tinatakpan ng kasalanan, kundi nag-aalis ng aming mga kasalanan. Kaya Lord, we are super blessed to have you. And our lives is better. Kasi ikaw na ang alay at inaalis mo pa ang aming mga kasalanan. And most of all, Lord, ikaw din ang nagbibigay ng pagpapala, ng biyaya, ng grasya sa aming mga anak mo. Kaya Lord, thank you so much because we are under the new covenant because of your blood. Panginoon, salamat sapagkat namatay ka para sa amin. Salamat sa iyong dugo na naging proof, Panginoon, pruweba na ang kasunduan na ito ay tunay na nangyari, Panginoon. Ito ay kasunduan between God and Jesus Christ, ang kanyang anak. Kaya naman sigurado ng kasunduan ito ay better matutupad at mangyayari. Sapagkat ang nangako ay hindi tao, kundi Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, at Panginoon ng Panginoon. Ikaw po yan, aming Panginoong Jesus. And Lord, thank you for this night because we have learned that we have better sacrifices. Salamat po sapagkat pinagaan mo na, pinadali mo na ang aming paghahandog sa iyo. Sapagkat hindi lamang po namin nakikita na kami ay dapat sumusunod lamang, kundi sa aming pagsunod, may kasama itong pagmamahal or love. Panginoon, mahal ka namin at dalangin namin ang lahat ng aming gagawin, sasabihin sa lugar na ito ay laging may kaakibat na pag-ibig para sa iyo. Lord, salamat po for correcting our hearts tonight. Salamat din po sapagkat ginawa mong puro at malinis ang aming mga puso. Ito po ang aming samot panalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody shout, Amen. Amen. Palapakan po natin ng Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? In Christ, life is better. Hallelujah. To God be all the glory. Are you blessed?